Suki ng carousel bus si James na 20 pesos ang pamasahe mula sa Monumento hanggang Quezon Avenue Station kung saan malapit ang kanyang trabaho. Ganito rin ang pamasahe niya pauwi. Kaya malaki raw ang epekto sa mga gaya niyang commuter nang nakaambang taas pasahe sa city buses. Malaking bagay yun para sa mga commuters, lalo na sa mga estudyante. Dagdag pahirap. 28 pesos naman ang pamasahe ni Felix mula Monumento hanggang Cubao Station ng carousel bus. Understandable naman dahil sa mga nangyayari pero sana hindi masyadong malaki. Yung proportion lang sa taas ng gasolina, hindi naman sana tagain. Ngayong araw nakatakdang i-anunsyo ng LTFRB kung magkano magiging taas pasahe sa mga city bus. Sa ngayon, 15 pesos ang minimum na pamasahe sa carousel bus, habang 75 pesos ang end-to-end fare o yung mula Monumento hanggang PITX. Bago pa man na nakaambang taas pasahe, mahigit isang linggo na raw nagbawas sa bumabiyahing bus ang ilang kumpanya ayon sa mga dispatcher. Ayon sa dispatcher ng isang bus company, mula sa 25 bus units ay 8 na lang muna bumabiyahe kada araw. Pag tumaas uli yung pamasahe, para at least makasurvive dun sa gastusin, papabiyahiin na po lahat yun. Paano naman kaya ang kabuhayan ng mga driver at konduktor ng bus? Rotation. Bali sa isang linggo, isang biyahe lang sila kaya malaking epekto talaga. Ganun na nangyari. Sabi naman ng mga bus driver, ramdam nila ang epekto ng mataas na presyo ng diesel. Kaya makakatulong ang taas pasahe para madagdagan kahit kaunti ang kanilang kita. Mula rito hanggang doon sa MOA, nag-average kami halimbawa ng mga 100 passenger. Ibig sabihin, kung may pisong idadagdag, edi 100 lang din yun. Pero hindi yun makakaano sa kontra ng pagtaas ng diesel. Mula sa presyong 82, nawawalan kami ng 4,000 sa bawat biyahe namin. Malaking tulong ho yun, sir, sa amin. Kasi? Siyempre, mahal yung bilihin, sir, eh. Dahil sigurado na ang taas pasahe at hinihintay na lang kung magkano, didiskarte na lang daw ang mga pasaherong amin nakausap. Tapos na lang. Or kung may option yung government kung paano, siguro libreng sakay ulit, mas maganda. Wala naman tayong choice eh. Kailangan din pa rin pumasok sa trabaho. So, tiis na muna.